Sa video na to, cheers! Gagawin natin ng isang bihira na authentic ultimate Dipolog food tour dito sa Zamboanga del Norte. Kakain tayo ng mga iba't ibang putahe na tatak Dipolog mula noon hanggang ngayon. When they came to Dipolog, they would drop by at CL. Mula sa isang sikat na kalabawan na paborito ng mga lokal, might be one of the best versions ng kalabaw soup ng tikman ko. Legendary Chinese fast food. You're from Dipolog, pero alam mo yung kung gusto mong Sundays go out or dito parang, talaga. Yes. Karinderya na pinipilahan at marami pang iba. Mga paps, welcome to Dipolog. Ready ka na ba? Tara! Dumaan na ba minsan sa tenga mo ang salitang Dipolog? Ito ay ang kapital ng probinsya ng Zamboanga del Norte at naging mistulang gateway for Western Mindanao. Mula sa mga makukulay at nakatingalang mga tricycles hanggang sa mga residente na ubod ng saya, ay sa likod nito ay may mga lami kaayo na putahe na bumubusog sa kanila araw-araw. At speaking of pagkain, simulan natin sa isang mabigat na almusal sa isang sikat na kalabawan. Okay, pare, welcome to Dipolog, Zamboanga del Norte. Kilalanin ng aking food buddy for today na si Cliff, isang local film director at membro ng Local Mindset Entertainment. At sila ay nagbabahagi ng mga storya at tao dito sa Dipolog. Pops, for this episode, unang food trip natin, galing pang airport, fresh from airport. Anong oras na ba? 9 AM. Nandito tayo sa sikat na Kabawan ni Dodoy. Ito, ang Kabawan ni Dodoy. Isang institusyon pagdating sa paghahanda ng high-quality ulams na pangunahing karne ay ang kalabaw. Hindi magkakaila na dinadayo talaga ito dahil sa dami ng parokyano. At di na kami nagpatinag at umorder kami ng isang namakmak na almusal tulad ng nilagang baka, basoy na kalabaw, kilawing kalabaw, linabog na pagi or stingray, at ang star of the day, ang nilagang kalabaw. Halika, samahan niyo kami kumain ni Cliff. Ang tanong ko sa'yo, anong kwento dito sa Kabawan ni Dodoy? So, yung nalalaman ko dito sa Kabawan ni Dodoy, of course, sila yung sikat at nire-recommend ng mga locals namin dito kasi especially yung kabaw, talaga nila ang kabaw masarap. Kalabawan ba? Yung mga karinderya nagbibenta ng kalabaw rampant dito sa Dipolog o bihira lang? Actually, bihira lang. Nung nag-research nga ako, maraming nagko-comment ng mga lokal na sinasabi, Paps, puntahan mo tong karinderya to kasi medyo iba nga sila. So, ikaw, nag-agree ka dun? Yes naman. Medyo unique talaga sila compared sa ibang oo. karinderya. So, may dalawang klase tayo ng sabaw dito. May baka at sa kalabaw. Gusto ko muna simulan sa nilagang baka nila. Sige, higop muna tayo. Alam mo yung itsura niya, no? Visually, para lang siyang tinola. Sige, kuha ko sabaw. Ang clear soup lang yun. Cheers. Oh, okay. Wow, parang tinola nga. Parang tinola na mas mapait ng konti. Lemongrass na lalasahan ko. Masarap. Oh, yung beefy flavor nandun. Oh, sarap. Gawin ko, hati tayo na lang kuha ng karne. Uy, lambot. Oh, nice. Grabe, full of the bone. Ang lambot, pare. Ang saya. Lagay ko sa kanin ko. Okay, pare, kuha ka na rin. Kuha ng konting kanin. Okay, Paps. Wala pa ganong laman yung tiyan ko. First bite is Dipolog. Cheers. Cheers. Ang lambot. Ang lambot, no? Yeah. Kahit naiwan mo yung postisyo mo sa bahay, pwede mo pa rin kainin. Grabe. Sobrang lambot. Hindi ko ma-explain kung gaano siya kalambot. Ang fatty. Ang linamnam. Grabe. So parang ribs pala siya, no? Bahala na. Cheers. What the first bite? It is Dipolog. Sarap! Anyway, si Paps, ibang klase yun. What a way to start. Pero tingin pa tayo ng iba. Ito, meron tayong tinatawag dito na basoy. Basoy. So itsura niya, no, visually, para siyang dinuguan na watery. Pero kalabaw din daw to. Sige, kuha ako konti. Kuha ka rin, Paps. Oo nga, natama ka. Mukha siyang dinuguan pero okay, para siyang bistek. Para siyang bistek. Bistek na yung sabaw niya, mas matubig. Yeah. Mas malabnaw. Okay ba? Pero may konting lasa ng dugo. Yeah. Okay, kakaiba to ha. Yung ibang basoy na nakain ko, yung basoy nila, soup number 5. Soup number 5. Mas masarsa. Ito, nagugulan ako. Pero masarap. Masarap, masarap. Lami ka, masarap.
Okay, sige. Okay ba? Okay, next. Gusto ko try itong pagi nila. Anong luto ulit to? So, anong luto to? It's nilabog. So ito yung pagi stingray. Yes. So, ginataan siya. Sige, kuha ka. Oh, nice. Milky, spicy. Wow. Yung karne niya, sabi ko nga, okay, usually yung karne ng pagi na nakakain ko, medyo bouncy siya. Ito, this one, iba yung lambot, iba yung tenderness niya eh. I mean, parang kung kumakain ng normal na isda. Pero masarap doon yung sauce. Manghang. Ay, sarap doon. Okay, next, ito yung kilawin na kabaw. Kung makikita mo, ito parang medyo same wavelength sila, pero ito mas tuyo ng konti. Tapos, nakakain ako ng iba't ibang klaseng kilawin sa buong Pilipinas, mula sa Ilocos Norte hanggang sa Cagayan de Oro. Pero ito yung kilawin na hindi puti. Ito yung kilawin na masarsa, na mukhang bistek. Pero sige, let's give it a try. Cheers! Cheers! Kakaiba siya. Okay. Kakaiba. Hindi siya masyadong malambot. May choice. May nguya, tama ka, may nguya siya. Pero hindi siya yung kilawin na expect mo. Isa tong bagong damit o bagong identity para sa pangalang kilawin. Kala ko nakain ko na lahat ng kilawin, pero ito bago siya sa panlasa ko. Una sa lahat, hindi siya maasim, wala siya. Feel ko may suka yun, pero it's more on the, how do you say, it's more on the anggo taste ng kalabaw. Para siyang tapa. Tapa na moist, tapa na saturated, and then lasang-lasa ko yung dahon ng laurel. Yeah. Para siyang crossbreed ng adobo tsaka tapsilog. Parang ganun, parang kumain ng tapsilog. Pero sarap. Pero, I mean, nakakagulat lang na ang tawag din na nila dito, kilawin. O, last but not the least, gusto ko try na tong pinakakalabaw nila. Sige, kuha ko dito. Okay. Kung rin expect kong lasan, pagkakaiba niya, ganun yan. Mas darker yung flavor niya. Mas may anggo ng konti, mas makapal. Mas makapal yung parang yung sabaw nito may mas oil siya. Sige, gusto kong tikman yung karne nila. Cheers, pare. Just mind-blowing kung paano nila napapalambot ng ganong kalambot. Lambot. Kasi yung kalabaw, medyo manguya yan eh. Ito napalambot nila ng ayos. Ang sarap. Might be one of the best versions ng kalabaw soup na tikman ko. Just effortless, pare. Ito yung tipong pagkain na bago pasok sa eskwela. At like tricycle driver, mapupunta ng airport. Parang all walks of life, pare. Ang saya. Ito yung magandang pagkainan talaga na lahat nakikita mo. Lahat ng tao talaga, welcome na welcome. Yes. Actually, dinadayo dito ng every morning. Oo. Kasi, alam mo, para sa akin, ito yung the best puntahan if kumakain ka ng breakfast dito sa Sikay. Anyway, Paps, what a way to start our Dipolog food tour. Ibang klase itong kabawan dito sa Dodoy. I mean, alam mo, 5 out of 5. Number 10 lahat yun sa akin. Hindi pa tapos yung food trip natin. May mga ilan pa tayong pupuntahan dito sa Dipolog. Proceed tayo next food trip. Kada bayan na syudad na napupuntahan ko sa Pilipinas ay imposibleng walang isang Chinese eatery na sikat. Katulad na lang ng susunod na food trip natin. Sir Bench, unang tanong ko sa'yo, nasaan tayo ngayon at anong importansya nito sa buong Dipolog? Nandito po tayo ngayon sa CL Fast Food, formerly Chin Lam, established in 1939. The oldest existing resto since 1939. Ang CL kasi noon, they started into food. We are very famous in Lumi po. Very siya, kasi sila po ang gumagawa ng sarili nilang pasta. Yup, tama si Sir Bench. Quality na quality talaga. Dahil paano ba naman, ilang dekada na sila dito sa Dipolog at hindi pa rin nagbabago ang lasa ng pagkain nila. Katulad na lang ng lomi nila na makikita mo na sila mismo ang gumagawa ng kanilang noodles. At mapapansin mo na napakalaki at napakalawak ng kainan nila. Isang Chinese-style cafeteria kung saan bubungad sa'yo ang hindi bababa sa 20 na ulam na pagpipilian. Kapag
tiga-dipolog ka, like OFW ka na, automatic ba alam mo tong CL? Ganun ba siya ka-iconic talaga? Yes. Kasi kahit matanda, kahit bata, even me myself, laking CL kami. Towns here in Zamboanga del Norte, when they came to Dipolog, they would drop by at CL, which is formerly Chinlam. Umorder kami ni Clip ng ilan sa mga bestsellers nila at talaga namang habang siniserve ito ay busog na busog agad ng aming mga mata. Katulad na lang ng mga pangbato nila na seafood lomi at ang kakaibang egg fooyong or kind of a savory meaty omelette. Halika, kumain na tayo. Pansin ko from bata hanggang mga elderlies, dito talaga yung pinaka-food trip nila. So ikaw ba nakakain ka na dito? Yes, of course. Kasi ito yung sikat na lumihan dito sa Dipolog. Tsaka sa Lomi, ang dami rin Chinese food no? Parang kumbaga, ang vibes nito, how do you say this? Very old school Chinese cafeteria. Huwag tayo paligoy-ligoy pa, tumira na tayo. Alam mo, gusto ko unahin muna yung lumpia nila. Lumpia. Sige, kuha ka pa. O, paps, kuha na kita. Thank you. Kuha rin ako dito. Alam mo, ito yung lumpiang sariwa na very makinis. Ang kinis niya, pare. Wow. Sige, so bibiyakin ko siya. Nice, look at that. And then we have sauce here. Dip natin. Cheers, pare. Ang simple. Ang sarap ng yung pinaka-wrapper niya. It reminds me parang chichong pan. Parang siyang rice. Siyang rice cake na mas malambot. And then there's peanuts inside, carrots, radish. And then yung sauce natin, manamis-namis, may konting sourness. Try natin itong lengua. Lambot. Up, no? Masarap. Parang siyang roast beef eh. Parang yung sauce niya like a garlicky, savory gravy. And then lengua natin. Sobrang lambot. Sarap. Blessing in disguise, pare. Hulog ng langit. Hulog ni ate. Meron tayo ditong homemade chicharon. Tikman natin. Cheers. Crispy, salty, porky, fatty, delicious. Sarap. Okay, next natin. Kuha tayo ng kilawin. Yung mas kilawin na hinahanap ko. I mean, kanina masarap din yun, pero iba yung atake nito. Yung onions nandun, yung sourness nandun, spiciness, of course. And then, para siyang paksiw eh, lechon paksiw. Manamis-namis din. Eh, kakaiba to ha. Medyo natutuwa ko na iba't ibang laseng kilawin. Yung natitikman ko dito sa Dipolog. Kasi naman yung karne niya, mga innards. So ito, tuwalya, may konting balat. Yung luya, parang lumalabas. Ay, oo, yung luya rin. Yun yung nagpapalasa. Sarap. Okay, let's dig in. Ito yung lumi. Lumi. Sige, Sikat. Paps. Oo, sikat talaga to. Okay, look at that. Very thick, viscous Chinese lomi. So, ito seafood. Sige. Kuha ko dito konti. Kung gusto ko lahat, may fishball. Yung noodles na sila rin gumawa. So, gawin ko. Gusto ko sa kagat. Gusto ko may hipon, tapos noodles. Nice. Hop. Oh, yung freshness ng noodles. Ang lambot. Hindi ko alam anong klaseng kaldo gamit nila, pero sarap. Yung shrimp nandun, very eggy din siya. Malapot, malinamnam. Sarap ng noodles. Sarap. Ganda ng quality ng noodles, pare. Ang lambot lang. Ang daling nguyain. Parang mga ganito pagkain, pare. Ayaw mo na magsalita, no? Kain ka na lang. Oo, kasi speechless ako, bro. No, kain ka na lang. Gusto mo try yan? Ito, Paps, ano ba? Partner ba, no? Yes, partner yan. So, kailangan nating isaw-saw. Ay, ito ba sinasabi nilang ano, pre? Sila rin may gawa nito. Yes, sila rin. Alam mo, bago isaw-saw, gusto ko lang tikman yung tinapay muna. Ang lambot eh, no? Oo. Gabi, alam mo, like, feel ko, kung tinambat ko sa araw to sa ilaw, makikita ko sarili ko. Sobrang nipis niya lang. Sige, tikman ko na yung tinapay lang. Simple, delicious, fluffy, quality bread. Sige, gawin natin yung sinabi ni Sir kanina. Ayan. So, ididip mo lang siya. Sige, bahala na. Feel ko gina-judge ako ngayon ni Sir. Mali itong ginawa ko. Pero pwede na rin. Bahala na. Cheers! Oh, wow. Sarap. Lamia, oy. Lamia, oy. Lamia, oy. That's a perfect carbs combo, pare. Carbs doon sa noodles.
Ang sarap din ng tinapay no? May ibang, may ibang kalidad siya Okay, ito yung sinasabing favorite is Sir Bench. Ito yung egg hoyong. Alam mo, nakaikot na ako ng Binondo, ibang-ibang parte ng Chinatown, Hong Kong, iba-ibang bansa. Pero first time ko makakita ng foyong. So itsura niya, alam mo siya, para siyang pinalaking torta o parang laman ng relleno, parang gano'n, o parang laman ng lumpia. And we have this dark sauce sa taas. Sige, bahala na. Yeah, para siyang Chinese omelette. Excited na ako matikman to. Actually, excited na ako matikman to. First time ko matitikman to Talaga? Akalain mo dito pa sa Dipolog to matitikman. Okay, cheers pare. Cheers. May meat, no? Giniling. Giniling. Pero what struck me the most, yung sauce niya. Oo. Akala ko parang normal na sauce lang siya, pero May sipa. parang siyang, how do you say this? Parang siyang dark soy sauce na may caramel. Parang siyang may toasty flavor And then, ang daming texture. Carrots, siguro kung parang radish ba yun. Giniling, itlog. Ako panalo. Like, iba, kasi ko take out lang. Iba, dine-in talaga. Like, kwentuhan. Now it's like a regular day. Hindi naman ng weekend, pero sama-sama sila nakain. Kasi actually yung CL is parang pang-pamilya talaga. If you're from Dipolog, parang alam mo yung kung gusto mong Sundays go out or Dito parang, talaga. Yes, dito talaga sa After CL. church siguro. Yes, ganyan. oo. Sige, tikman muna natin itong kasaba doon. Nandito na rin Ang ganda, no? Ang ganda ng kasaba cake nila. Sige, tikman natin. Wow. Up. Ano nangyari sa'yo? Okay lang? Inatake ka. Ano nangyari? Sarap, Bay, ang lambot niyang Ang lamang. Parang PG-PG. sarap. This may be one of the top tier Chinese restaurants na napunta ko hindi lang sa Dipolog pero sa buong Pilipinas. Ang sarap, kalidad. From one eatery, let's go to another famous local eatery na nagbebenta ng mga masasarap na Bisaya dishes. Welcome to Sneaky D's. Umorder ako ng pambato nila tulad ng kakaibang eel curry, ginataang native manok, paksiw na malisuge, at ang sinigang na ulo ng kambing. Okay, next food trip natin nandito is Sneaky D's. Pare, ang daming tao and jump back lunchtime. Ang masarap dito, ang daming iba't ibang klaseng Filipino ulam or particularly mga Bisayang pagkain. Meron tayo dito, 4 na putahe. Alam mo, simulan natin sa paksiw na malasugi. Look at this. Look how chunky and meaty that fish is. Tapos paksiw daw to, na parang may bawang siya, no? Tapos ang kapal ng sauce niya. Yung may konting hit ng asim. Yung isda natin sobrang kapal. Parang kumakain ng baboy. And sobrang garlic and oily lang din niya. Parang piling ko ng Spanish sardines Parang ganun. Nahigit sa lahat. Sobrang ma-pepper siya. Next natin, ito yung eel curry. Ito medyo kakaiba, no? Ngayon ako nakita ng eel curry. Sige, kuha ng karne. Ito yung tsura niya, parang hito. Tikman mo muna yung sauce. Sarap. Basically, Filipino curry na maasim-asim. Tapos parang may mga, nalasa mo yung tao si beans. Fragrant din siya. Sarap sige. Gawin ko, kuha ng konting karne ng eel. Ito parang hito lang din, no? Kanin, lagyan ng konting sauce. Lagyan ng konting sauce. Ang sarap ng karne ng eel. Parang tilapyang makapal na mataba. Okay, next. Ito yung Bisayang manok. So, native chicken siya na may gata. Ang laki. As you expect, medyo rubbery and makapal talaga siya. Yung coconut cream, matamis-tamis. I mean, ano expect mo? Medyo chewy talaga yung native manok. Ito yung sinigang na kambing. Ulo ng kambing rather. So makikita mo, may mga chunks dito. Ito may halo na ring ribs May ribs siya.
Sige, try ko muna yung sabaw. Sarap. That extreme sour, goaty goodness, makapal sa labi. Sarap, parang may tanglad din siya. Sige, let's dig in. Gusto ko tikman tong bandang, hindi ko alam kung ulo, pati hindi na to ulo no? Ribs na to. Marami kayo. Good breaking food. Dito sa Dipolog, ibang klase. Ang lambot. Yung asim nandun, paminta, natunaw na rin. Tsaka gusto ko yung vibes ng kainan na to. It's like, very homey talaga. Mga lokal kumakain. Naka-lunch break lang dahil tanghali ngayon. Anyway, after ito, sasama na ulit si Cliff. And then may mga ilan-ilan pa tayong kakainin na masarap na kainan dito sa Dipolog. Malaki na rin ang impluwensya ng pagkaing Muslim dito sa Dipolog. Katulad na lang sa isang sikat na pateran na pang-estudyante ang presyo, pero pang-malakasan ng serving. Welcome to Paterlicious! Okay, next food trip natin, nandito tayo sa Paterlicious. Paterlicious. Obviously, they are serving pater. Pater is parang pastil, sikat sa Marawi, sikat yan sa Maguindanao. So, let's dig in. So, meron tayong chicken. Meron tayong beef. Sige pa, tikman mo yung chicken mo, tikman ko yung beef ko. Wala munang sauce. So, ito, 40-something pesos lang. May kanin ka ng malaki. Tapos marami na ring ulam. Cheers, pare. Masarap. Medyo bughag yung kanin niya. Yung karne natin, a little bit dry. Malasa naman siya. Pero mas maganda lang kung medyo moist siya. Try ko with this palapa. Ito yung parang sauce nila. Tabaran ako condiment. Kuha ko dito ng may palapa, tapos ng rice, tapos karne. Wow! No, hindi siya nagbibiro. Manghang siya. Ito yung nagustuhan ko dito. Sarap. Kasap ng manghang, pero ang init ng panahon, hindi nakakatulong. Pero sarap. Yung palapa nila, kuwang-kuha sa Marawi. Okay. Oh, nice. Salty. Yung sa korab nandun, parang earthy, gingery, oniony flavor. And then, of course, it's spicy, pare. It's available din sila 24 hours. 24 hours din Yes, to. Okay. Sige. Mga ulam tayo dito. Gusto ko try itong rendang. E, Paps, kuha ka. Curry-like flavor, milky, creamy. May konting nguya. Maluya din siya. Sarap. Next, ito yung chicken pepperan. Alam nyo nang galing tayo sa Marawi, hindi ito yung chicken pepperan na nakasanayan natin. Dahil ito medyo soupy siya. Chicken neck yung gamit nila. Chicken. Sige, tikman natin. Parang? Kare. Oh, parang kare, parang curry. Oh, hindi siya yung pepperan standard ko, yung maraming nyog. Pero I mean, masarap pa naman. Basically, parang chicken curry lang siya. Itong in-order namin, kasamang kanin na to, nakaiwalay. Extra. So parang nasa 80-something pesos lang. Tapos ito, 40-something pesos lang. Pops, last bite tayo. Gawin ko. Kuha ka ng kahit anong gusto mo. Ako kuha ko dito ng karne eh. Ikaw. Yan. Lagay ko sa manok ko. Wow. Gusto na food trip natin, di ba? Manghang. Yeah. Balita ko, meron dito nagpapalamig sa mainit na panahon. Tsaka ng mainit na dila natin. Tama ba? Meron siya Yes, dito? meron. Of Ano, course. anong dessert yan? Halo-halo, pare. Uy, gusto ko maghalo-halo. Sige, Pops, tara! Para magkaroon ng sweet ending ang food trip natin ay tapusin natin literal ng matamis at malamig at masarap na halo-halo dito sa Julie's. Panigurado, mapabata o may konting edad ka na, kunting katipulog ka, for sure, nakakain ka na dito. Okay, so nandito na tayo sa legendary Julie's Halo-Halo since 1956. Pops, anong kwentong Julie's mo? So, ito yung halo-halo kung after ng class, mga estudyante dito kami. Ito talaga. So, ano talaga to lahat? Siguro iba, mga magulang na ngayon, bata pa lang sila, nakain na sila dito. So, Pops, saluhin natin. So, itsura niya, typical Filipino halo-halo. 90 pesos with ice cream na siya. So, may huge slice tayo ng leche flan dito. Sige, haluin ko sa ilalim.
Okay, nice. Sige, maganda kagat to. Okay. I get it. Classic Filipino. Halo-halo. Sweet, milky, crunchy. Yung mga yellow, malutong. Yung gulaman nandun, yung beans, yung matamis sa saba. Yung ice cream. Perfect. To beat the heat dahil ang init dito sa Dipolog. May mga kaibigan ka ba nakakaubos ng dalawang ganito? Meron, oo. Ah, meron talaga. Alam na yan ng mga taga Vincent, SVC. Ano yung mga yun? Yung mga schools na malapit dito. Ah. May mga schools kasi dyan na Etong Vicinity. Tapos yung tapat din natin City Hall. City Hall, tas may plaza. So, Ano to, Pops? May mga branches na. actually, wala. Parang dito lang ata. Yung, yung Julius, nag-iisang Julius. Boom! Pare, dito na nagtatapos sa ating Dipolog Food Tour. Cliff, maraming salamat, Pops. Thank you din. Gusto ko rin mag-shoutout kay Marky Magallanes sa pagtulong at pagiging posible ng shoot na to. Shoutout sa'yo, Marky. Pops, may gusto kayo promote? Guys, paki-follow ng Local Mindsets, no, from Dipolog talaga. It's a local movement natin dito sa Dipolog. So, check nila yung mga pages namin, Instagram, Facebook, same lang, Local Mindsets PH, at saka YouTube. Anyway, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Cliff, dito sa Zamboanga del Norte, dito sa syudad ng Dipolog. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye! Bang! Balita ko, sasayaw ka na eh. Sige na, it's time. It's time. The pressure. That's a perfect carbs combo. May dumi ko dito po. Sumako na. So, legendary. Julius, halo-halo. Since 19? 35? 56? Hindi ka talaga taga dito.